Amen, amen. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako po'y naniniwala na kayo po'y masaya sapagkat kayo nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen? Am I right? Tama kaya po ako doon? Yeah. Masaya po tayo sapagkat wala nang ibang kapalit kapag kayo po ay nasa bahay-sambahan ng Panginoon. David said, I was glad when they said unto me, let us what? Go unto the house of the Lord. So, kaya yan po dapat titignan po natin. The best time for us in a week, kapatid, is that when we gather together. You see? Kaya sabi ni sabi ng Biblia, sabi po sa book of Hebrews, we should not what? Forsake the assembling of ourselves as the manner of some is. Okay? We should realize that there's no substitute for coming to church physically, no, and not virtually. Okay? All right. It's good to see you this morning. At ako po ininiwala na kayo po ay umaasa na makakatanggap ng pagpapala na mula sa Panginoon, mula sa Kanyang salita, no, through listening and hearing the Word of God. You know, ako po pagka gumagawa po ako ng outline, pag nag-aaral po ako, lagi po kayo nasa isip ko. Ang nasa isip ko is this: you are expecting to receive blessings from the Word of God. So I have to work on it. I have to pray for it. And I believe na ang Diyos ang mag-meet, you know. I believe that God will always show up every time His people gather together. And God will show up and meet the needs of His people. Do you believe that? All right, that's good. At ako po'y naniniwala na handa na po kayo. Amen? All right, tayo po ay magbukas ng ating Biblia now sa aklat po ng Matthew chapter 6. All right, Matthew chapter 6. At yung mga walang Bible ay may katabi po kayo na maaaring magsishare po sa inyo. At yung katabi nyo na matagal ng member po rito na wala pa rin Bible, ay bibigyan natin sila ng Bible sa screen, okay? So I'll give you Bible. We will put the verses in the screen para makita nyo po, mga kapatid, okay? Lalong-lalo na po sa amin pong mga bisita, na po, okay? So I don't want, because ayoko po na mamimiss po ninyo ang atin pong pag-aaralan ngayon. Dito po, simbahan na ito, ay wala pong ibang pinag-aaralan kundi ang salita ng Diyos. All right? Now, Matthew chapter 6, we will begin reading from verse number 24. Actually, these are familiar passages that we are going to read this morning. Okay? Hindi po ito bago sa inyo at yung iba sa inyo, part of this, you already memorize it. Okay? You ready? All right, Matthew chapter 6, beginning from verse number 24. All right? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Then he said, this is from the very mouth of the Lord Jesus Christ. And he said, ye cannot serve God and mammon. Okay? Akin po, nadidiscuss na po yun sa inyo, na ang ibig sabihin ng mammon dyan is about money. Okay? So that's the issue, kapatid. Now, think about that. Okay? Sabi ng Panginoon, you cannot serve God, you cannot serve two masters at the same time. Okay? Now, sa baba, pinakita ng Panginoon, yung dalawang possible na maging master. Yung isa ay, and the other one is, money. God and money. All right? Is everybody okay? Yeah, okay. Kayo nasa likod, mga kapatid. Okay bang reception nyo dyan? All right, good. All right, now let's go to verse number 25. He said, kung sinabi ng Panginoon mismo, you cannot serve God and mammon, and then verse number 25, eto yung pagpasok niya. Therefore, look at that. If you cannot, the Bible says, you do not. Hindi sinabi, but you cannot. All right? In-emphasize ko po yan sa inyo ng mga nakaraan, mga kapatid. And because you cannot, therefore, you see,
Now, nung grade 1 po ako, tinuturo sa amin na yung salitang therefore is a word of conclusion. Nung grade 1 po ako. Yeah. Now, sabi rito, therefore, that's the conclusion of what he said in verse number 24. Are you with me? Now, here's what the Bible says. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air. You see that? Now, alam niyo mapatid, what I like in these passages, kasi mismo ang Panginoong Kristo nagsasalita po rito. Ang gustong-gusto ko rito, alam niyo kung ano? Akalain mo ang Panginoong Kristo, kasi kung ang Bible ninyo ay nasa red letter, mga kapatid, it's in red, di ba? At ang Panginoon nagsasalita. Now, ang gusto ko rito, nung ang Panginoon nagsasalita, mga kapatid, mapapansin nyo, ang liwanag ng dating. Akalain mo, verse number 24, sinabi niya, what you cannot do. And because that is what you cannot do, here is what you can do. Alright, verse number 25. And then 26, mga kapatid, sinasabi niya, ipinakita niya, naglagay siya ng example na though you cannot do it, just leave it to me, then I will do it for you. Hello, Mike. Ayos ba reception natin? Yeah. Ulitin ko pati, maybe you're missing it. Kasi alam nyo, doon mo makikita yung ganda ng salita ng Diyos. Verse number 24, the Lord Jesus Christ tells us what we cannot do. Verse number 25 tells us what we can do. And then verse number 26, he proved it with the fowls of the air that do not do business just like we do. Yeah? Hindi sila naghahanap buhay na katulad po ng paghahanap na buhay. Walang nagdadrive ng jeep ng fowls of the air. Diba? Walang pumapasok sa opisina. Minsan nakakapasok sila pero hindi naman po sila nag-opisina. Yung fowls of the air. I thought, akala ko nakakatawa yun. But anyways, tuloy na lamang po natin mga kapatid. All right. Therefore, verse number 25, behold the fowls of the air, for they what? Sow not. So nakikita nyo, hindi man sila nagtatanim. Kapatid, hindi sila nagtatanim, pero tayo nagtatanim. So there is a comparison in this passage. Alright? Kinumpare ng Panginoon yung tao sa ibon. Bakit? Para lamang maunawaan natin that God can supply. Woo! Now, I don't know about you. If you cannot understand that, matulog na lamang po kayo sa upuan. Alright? Sabagay, hindi ko na kinakailangan sabihin yan. Ginagawa nyo na eh. Alright. Magpasalamat na lang kayo na sinabi ko. Oh, wow. Inaalaw na ako ni Pastor. Alright. At least legal na to. Alright? But listen, here is what the Bible says. Okay? Neither do they what? Reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father what? Do you realize that? Are ye, here's the thing, here's the comparison. Are ye equal? No. No. Ipinapakita rito that we are not equal with the birds, with the fowls of the air. Hindi po tayo equal sa kanila. Pero ano sabi ng Panginoon? Are ye not much? Malayong better kayo sa kanila. Pwede na sana sabihin, are you not better than they? Pero may much pa eh. Oh, huh. Simple study ng Biblia, mga kapatid, di ba? All right. Hope you're following me. You're learning? 27 now. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit into his stature? All right, can you do that? Inisip mo ng inisip, nag-worry ka tungkol sa bagay na ito, tapos nung nag-worry ka, nagdagdagan yung wala sa iyo.
Wala. In other words, mag-worry ka. Sinasabi ng Panginoon, sige, worry ka ng worry. Dagdagan mo pa, worry, 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 worry. Pero sabi ng Panginoon, walang magagawa yan. Ang sabi ng Panginoon, instead of worrying, all right, put it into my hands. Trust my hand. All right? 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies. Again, here is the comparison. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet, I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Ibig sabihin, mas maganda pa yung mga lilies, mga kapatid. Hindi man sila nagdadamit, pero maganda sila. Pero, may mga magaganda rin kahit hindi nagdadamit. But anyways, huwag mo bibigyan ng meaning yun. Alright. But you understand, mga kapatid? There's something, pag nag-aaral ka ng Biblia, boom, 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 boom. Mag-aano sa'yo para makapag-isip ka palalo. Alright? So, hold on. All right, verse number 29, verse number 30 now. Wherefore, again, nandiyan na naman po salitang wherefore, if God so clothed the what? The grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? All right? Now, drop down to verse number 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Kasi sabi nyo lang yan kanina umaga, di ba? Anong kakainin kaya natin mamaya? Parang yung mga nagsisimba, simba ka dyan ng simba, anong kakainin mo? Mapapakain ka ba nila? Sinabi na ng Panginoon niya, matagal ng panahon. All right. Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. All right? Lahat yan, alam ng Diyos na kailangan nating lahat yan. And that's something, mga kapatid. Hindi po ba nakakatuwa, mga kapatid, na ayaw tayong palakarin ng Panginoon na hubot-hubad sa kalsada? Ayaw tayong palakarin ng Panginoon na walang laman ng tiyan. Samantalang yung iba sa inyo ngayon, alam ko, yung iba sa inyo hindi nag-war ng pagkain kasi uso sa atin ngayon skip ng meals. Anong ibig sabihin ng skip ng meals? Tanggal ng bilbil. Yeah, yan ang ibig sabihin yan. But you know what? So, yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. See, ayaw ng Panginoon ng lahat ng yan. Kaya alam ng Panginoon lahat ng kailangan po natin. Okay? Lahat ng kailangan po natin, God has already provided it for us. I'll prove it to you. Okay? Now, you just don't realize it. Because you don't realize it, you don't recognize it. Okay? Now, listen. I'll prove it to you. Now, in the next verse, ano sabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon, sa verse number 32, alam ko lahat yan. Sapagkat alam ko lahat yan, verse number 33, what? Seek ye first the kingdom of God. Yan ang dapat mong gawin. Alam kong kailangan mo yung basic needs. Ano yon? Food, shelter, and alam ko yan. Kaya nga, yan kahit hindi mo hingin, ipuprovide ko yan sa iyo. But ito ngayon ang dapat mong gawin. You seek me first. Seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness. And what? All these things shall be what? You see what's the word? Added. So pag merong idadagdag or pag merong dinagdag, merong dinagdagan. So alin yung dinagdagan? The basic needs. You see that? So ang sabi ko sa inyo, I'll prove it to you that God has already provided what you need because He knew it. He's got it in His mind. Di ba? Alam niya kapatid, nasa mind din ng Diyos, alam kong kailangan mo ang food, clothing, and shelter.
Okay? You don't have to worry about it because I know it and I can provide it to you. Okay? Nandiyan na yan sa'yo. Okay? But do you understand that you're desiring something aside from the basic needs? Come on, talk to me if you can. All right? Now, so ano ngayon sabi ng Panginoon? If you will seek me, etong gagawin mo ngayon, because I've already provided you your basic needs, then here's what you're going to do. All right? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all that she desires, all that you want, aside from what you need, will be added. You know what's additional? Freebies. Freebies. Alam na po natin yan. Pag bumili ka ng mga gadgets, meron bibig. Ano ba ang freebies nyo? Diba? So actually, hindi nyo na kailangan to. Pero ang Diyos, may pakonsuelo po sa atin. If we will seek the kingdom of God. Alright? Sana po, naunawaan po nating mabuti ito. Okay, now, let's keep going. 34, last verse. Take what? Therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Okay? Now, yung pong provision ng Diyos ay sapat na kung alam po natin ang kailangan po natin. Okay? And sometimes, honestly, hindi po natin alam ang kailangan natin. Yeah. Nag-iisip lamang po na tayo na kailangan natin kasi nakita natin sa iba. But that is not what you need, but what you want. But you know what? Sinasabi ng Panginoon, okay, no worry. No problem with that. Sige, gusto mo pala yan, ibibigay ko sa iyo yan. But you've got to have a right mind about that thing that you want or that thing that you are wanting. Kasi kung hindi maayos ang pag-iisip mo, ang attitude mo towards doon sa isang bagay na ginugusto mo, it will destroy your life. So you've got to have first, you've got to seek me first and my righteousness before I add these things to you. Amen. All right. Closing prayer na tayo. All right. Pero ngayon mga kapatid, tutuloy po natin yung ating aralin about commitment to transformation. Okay? Now, ano yung ita-transform natin? Pag-uusapan natin pagkatapos nating manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa na magkaroon ng malawak na pangunawa tungkol sa araling ito. Please use me, O God. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, everybody pay attention na po dito mga kapatid. At upang makita po natin ang ganda ng salita ng Diyos. Man, I'm telling you, ako po ay talagang tuwang-tuwa pag nag-aaral ako kasi talagang grabe ang naibibigay ng salita ng Diyos. You ready? Everybody ready? Okay, ushers, please take charge. Yung mga dumarating na wag po silang makaistorbo. Okay? Now, here's the thing, kapatid. All right? Now, let me bring you back doon sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Okay? Can you remember that? If you remember that, then you can easily find the passages, okay? Operator, if you can put it there, yeah, okay? Here's what the Bible says, okay? You ready? I beseech you, therefore, let's read it together. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you what? Your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is what? Your reasonable service, okay? Now, tayo mga kapatid, dapat meron tayong reasonable service. Now, listen now, how will we do that? Paano natin gagawin yan mga kapatid? All right, keep going. Verse number 2. All right, and be not what? All right, you cannot have a reasonable service to God by conforming to the world. The only way for you to have a what? Reasonable service to God
is to what? Be transformed by the renewing of your mind. You see that? So, listen now. Ngayon, sabi ko sa inyo noong nakaraan, magpo-focus tayo mga kapatid ngayon sa palagi hong nagiging problema sa tahanan. Okay? Ano po yun? Pera. Yung hindi tamang pag-handle ng pera. Okay? Now, mga kapatid, ang problema po is this. Pag hindi, kaya bibigyan po natin ng pansin ito, kasi kung hindi po tayo magaling or hindi po natin aaralin, if we will not master our money, then our money will master us. Okay? And the money will become our master. And that's the worst of all. Okay? Now, so, ang sabi ng Biblia, kinakailangan magkaroon tayo ng magandang pag-iisip, magandang mind towards money. So, what is that? Anong klase? Para magkaroon tayo ng transformation. Dapat ma-transform po tayo yung ating attitude towards money. You see? Kasi, inuulit ko po, walang masama. Ang Biblia, marami po dyan mga taong naglingkod sa Panginoon na mayayaman sila. Okay, if you can remember Abraham was rich, the Bible says. Okay? Now, Solomon was rich. David was rich. Ang dami hong mga mayayaman sa Biblia, mga kapatid. But lahat po sila ay meron po silang sinasabi tungkol sa kaugalian po nila, attitude po nila towards money. Okay? Now, it doesn't matter, kapatid, kung magkano pera meron ka. Hindi ho yun ang usapin dito. Ang usapin is, ano ang attitude mo towards money? Okay? Magmaliit, magmalaki, pwedeng sumala ang iyong attitude sa pera. Come on, talk to me if you can. You see, ulitin ko po, magmalaki at magmaliit ay pwedeng sumala ang iyong attitude patungkol sa pera. Kaya nga po, ang Biblia nagtuturo sa atin kung paano tayo magkakaroon at ano ang attitude natin towards money. You see? So, this is very important, mga kapatid. Dapat mabibigyan po talaga natin ng pansin kasi hindi natin namamalayan, ito yung nagiging cause ng away sa bahay, ito ang nagiging cause ng paghihiwalay ng mag-asawa, ito ang nagiging dahilan para iwanan ng lalaki ang babae at iwanan ng babae ang lalaki at yung mga anak nagkakawatak-watak, naghihiwa-hiwalay, hindi mo na malaman kung saan sila pupunta because of money. Okay? Now, kaya nga mga kapatid, meron tayong magandang paraan. Ang Diyos ay nagtuturo patungkol sa bagay na ito. Okay? Now, maririnig po natin yan sa mga taong ginamit ng Panginoon na nakaranas po ng pananalapi. Alright? Let's say, for example, let's start from, binasa po natin kanina, yung warning ng Panginoon at pinagtitibayan ng Panginoon. Now, ang sa akin lamang po, you see, narinig mo yan sa Panginoon. Pero meron na bang mga tao, aside from the Lord Jesus Christ, who taught us about money, meron pa bang ibang mga tao nagsasalita po tungkol sa bagay na ito? Okay? Now, para maging realistic, mga kapatid, sometimes, pagka binabasa natin yung Bible, parang fantasya lamang, parang istorya lamang. Para bang, outdated na yan, wala na yan, nung araw pa yan. Now, do you understand? Ang kagandahan sa binabasa po natin, mga kapatid, eto nga yun eh. Ang kagandahan po rito, yung mga nasa Old Testament ay pinapractice pa rin sa New Testament. So in other words, it works. What works in the Old Testament still works in the New Testament. You see? So when it comes to money, kapatid, ipinapakita po sa atin ng Panginoon na look at these people who manage their own money in the Old Testament, and look at these people in the New Testament, how they also manage their money based on how the people in the Old Testament manage their money. Di po ba? Did you get that? Nakuha niyo po yung mga kapatid? So kaya nga po, mga kapatid, titignan po natin ito. Alright, let's go to the book of Proverbs. Alright, Proverbs chapter 6. Alright, Proverbs chapter 6. Chapter 3. Alright. Look in verse number 5.
Verse number 5. Para dyan po natin maunawaan, mga kapatid. Familiar passage yung verse number 5. Pero minsan ayaw nyo lang ituloy. Alright? Look at verse number 5. Are you with me na? Trust in the Lord with all thine heart. Okay, sarap pakinggan, di ba? Oo, sasabihin ng iba, alam mo, totoo talaga yan, magtiwala ka lang kay Lord. Yeah, sarap pakinggan kasi. And then the Bible says, and lean not unto thine own understanding. Ito, nakita niyo po yung gradual approach ni Solomon. And what is verse number 7? Be not wise in thine own understanding, fear the Lord, and depart from evil. Verse number 6, verse number 6, in all thy ways acknowledge Him. In all thy ways acknowledge Him. And what will happen? He shall direct thy path. Okay? Verse number 7, be not wise in thine own understanding, or in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. And then verse number 9, here it is. Ang magandang attitude towards money. Honor the Lord with that, with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Okay? Now, here it is, mga kapatid. Ito magandang titignan po natin. Ano sabi ng Biblia? Now, sino nagsasalita po rito, mga kapatid? Isang mayaman na hari. Solomon. Ano ang attitude ni Solomon about his substance, about his wealth? Okay? That's what substance means. Okay? And that includes money. Ang sabi ng Biblia, honor the Lord. That's a good thing. Okay? Honor the Lord with thy substance. Maliwanag po yan. Honor the Lord with thy substance. Now, anong ibig sabihin to honor the Lord? Now, to honor is simply to recognize. Recognize. Let Him know about it. Let Him know how you manage your substance. Let Him know your attitude towards your substance. Let Him know how you use it. You see, dapat malaman ng Panginoon kung paano mo ginagamit, paano mo minamanage, paano mo kinikip ang mga bagay na yan. The first thing na dapat mo, kaya gustong malaman ng Panginoon yan, bagamat nakikita ng Panginoon kung paano ginagamit yan, but listen to me, you should also show it to God. Dapat ipapakita mo rin yan sa Panginoon kung paano mo ginagamit yan. But here is the thing that is most important. Okay? Now, by honoring Him, you are recognizing that your substance, God is the author and the source of it. Okay? Lahat yan ay nanggagaling sa Diyos. Dapat mong kikilalanin yan. Now, kapag kinilala mo yan na yan ay galing sa Diyos, kikilalanin mo rin ang Diyos kung paano mo gagamitin yan kasi hindi yan ang galing sa iyo. You see? Now, alam niyo ang masama sa atin, mga kapatid, pagka nagpapakilala po tayo na tayo po ay hard worker. I work for it. Ako ang naghanap niyan. Sa akin lahat yan. Ganito yan. Kaya sapagkat ako naghanap niyan, may karapatan ako kung paano ko gagamitin yan. Now, let me ask you a question. Nasaan ang Diyos pagka ginagamit mo yung pera? Diba? Kapatid, here's the thing, kapatid. Nagtatrabaho po tayo. Whatever you do business, selling and buying whatsoever. Ano mang klaseng business, kapatid? You're selling goods or ano man. Or you are employed. Empleyado ka. May mga fixed na sweldo ka. But listen, here's the thing. Ano man ang ginagawa mo, if you do business or empleyado ka man, pero ang dapat mong isipin, kapag ka ikaw ay nagtatrabaho, humihingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Because you cannot do any business without strength. Without power to do it. You see? Hindi mo magagawa yan. Hindi mo kayang mag-business. Hindi mo kayang magtrabaho. Hindi mo kayang maging empleyado whatsoever. Ano man ang ginagawa mo? Hindi mo magagawa yan kung walang kalakasan na binibigay sa iyong Panginoon. So, again,
Hindi ka magkakaroon ng sweldo kung hindi ka bibigyan ng power ng Diyos. Now, do you understand what the Bible says in the book of Deuteronomy? God has the power to give you, to give you wealth, to make you, to make you wealth, to make you, to help you, to make you wealth. See? Now, God has the power. It is God who's helping us para mabigyan tayo ng power, kapatid, na makagawa tayo at magkaroon tayo ng wealth, ng substance. Okay? So sa madaling sabi, kapatid, hindi natin, anumang natatamasa po natin, hindi mangyayari yan if God will not give us the power. Somebody talk to me. Yeah. That's the Bible, kapatid. Hanggat hindi po tayo nakukumbinse na ang lahat ay galing sa Diyos, hindi natin i-recognize na anumang meron tayo ay sa Diyos. At sapagkat hindi yan sa Diyos, magsisimula po tayong magyabang na ano? Ako ang dahilan kaya ako nakuha to. Kaya ako na-acquire ito, matalino ako. Kaya ako na-acquire ito, masipag ako. Anong sipag mo, kahit nagaanong sipag mo, kung pilay ka, limitado ka. Kahit na anong sipag mo, kung bulag ka, limitado ka. Kahit na anong sipag mo, pagka nadalahan ka ng problema, kapatid, boom! Hati na ang isip mo. Yeah, hati na ang isip mo. May iniisip ka sa pamilya mo na may problema, may iniisip ka sa trabaho mo, hati na. So, limitado ka na. But you know what? Lahat ng yan, kapatid, ay liliwanagin ng Panginoon, tatanggalin ng Panginoon, and God will give you the power. So in other words, here, kapatid, God is the source of whatever substance you possess. Okay? Now, nararapat lamang po, mga kapatid, na i-honor natin. Okay? Now, sabi niya, honor the Lord with thy substance. In verse number 9. And with the first fruit of all the increase. Now, listen, this is in the Old Testament, a principle, one of the principles of Solomon, the man whom the world declares na siya ang isa sa pinakamayaman na nabuhay sa ibabaw ng lupang ito. Okay? Ano ang kanyang prinsipyo? Honor the Lord with thy substance. You see that? Honor the Lord with thy substance. Yan ang prinsipyo ng isa sa pinakamayaman na tao na nabuhay sa ibabaw ng mundong ito. Imagine that. Honor the Lord with thy substance. Now listen, hindi po ito, kapatid, kumukontra sa sinabi ng Panginoon na binasa natin kanina sa Matthew chapter 6 in verse number 33. Na anong sabi ng Panginoon? Seek ye first the what? The kingdom of God and all these things, in all, notice the word all, these things, still in plural form, shall be added unto you. Think about it. Kapatid, walang limit talaga kapag ka ang Diyos. Imagine the all, the additionals. Oh, so hindi po nagkukontra, kapatid. Kay Solomon, notice the word. Come on, everybody heads up. All right, put it there. Proverbs 3, all right? No, Proverbs 3. Verse 9. All right? Para makita nyo. For Solomon, he used the word honor. Bilugan nyo po yan sa Bible ninyo. Kay Solomon yan, honor. Now, let's go to chapter 6 of the book of Matthew, from the mouth of the Lord Jesus Christ. Anong ginamit ng Panginoong Kristo? Seek ye first the kingdom of God. The word seek. You see, kay Solomon is to honor God. Sa Panginoong Kristo, seek ye first. Come on. May nakikita po ba kayong diferensya? May nakikita po ba kayong nag-o-oppose? You see? So napakaganda, kapatid. Kaya nga po, ang transformation natin, kaya pinag-uusapan natin dito, yung mind natin, matransform muna. Magkaroon muna tayo ng magandang pag-uugali patungkol po sa pananalapi. You see? Kaya mga kapatid, listen now,
Lahat ng bagay kaya nating unahin ng Panginoon, maliban lamang sa pananalapi. Now, are you familiar with the woman na nandun sa disyerto, mga kapatid, na magpapakain kay Elijah? Yeah. The widow. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Elijah sa kanya? Pakainin mo ko, lutuin mo yan, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ng widow, sabi ng babae, mga kapatid? Ito na lamang yung mantika ko, ito na lamang yung flour ko. Pag niluto namin to, wala na kaming kakainin ng anak ko. Pero mga kapatid, anong ginawa ng widow? Ganun pa rin, mga kapatid. Pinakain niya pa rin si Elijah. So nauunawaan niyo rin yung nagbigay din ng pera sa Panginoon, naghulog. Tapos yung mga mayayaman, nagbigay din, mga kapatid. Pero nung tinimbang ng Panginoon, alin mas matimbang? Yung binigay ng babae. Bakit? She gave all. Are you with me? So sana maunawaan po natin ang mga prinsipyo ito. Kapatid, this is not a joke. This is not a fantasy. Ito po'y katotohanan, mga kapatid. Sana maunawaan nating mabuti. Kasi pag hindi po tayo naniwala rito, hindi ho tayo matatransform. Kaya nga sabi ko sa inyo, you've got to commit to transformation. Are you willing to be transformed? Remember, when I ask you to raise your Bible up, bakit? This is the basis of our transformation. I'm not talking to you from my own mind. I'm talking to you from the mind of God. And this is my job, brethren. Trabaho ko po ito na i-discuss sa inyo ang salita ng Diyos. Okay? Do you have your Bible? Let me see your Bibles. Okay, raise it high. Raise it high. All right. Do you believe? Naniniwala ba kayo sa hawak niyong Biblia? All right. Are you willing to be transformed based on what you're holding right now? That's it. Put it down. Thank you. You see, kapatid, kung willing po tayo, bakit pagdating sa pera, masyadong nakokontrol tayo? So, it tells us na meron tayong ibang concept, ibang pananaw patungkol sa pera. So, kaya dapat matransform tayo pagdating sa bagay na yon. You see, takot na takot yung iba mag-tithes. You see, do you understand? Kasi nga iba ang konsepto mo. You do not trust the Bible. You see, alam nyo, eto, let's turn again. Now, listen, let's go to the book of Luke. From Matthew chapter 6, let's go to the book of Luke chapter 6. Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito. At hindi na po ako magtatagal, mga kapatid. Malapit na tayo matapos. Okay? Luke chapter 6, mga kapatid. Look in verse number 38. Look at the principle here. Okay? If we will just follow this, napakaganda ho yung prinsipyo na ito. Now, again, imumulat ko lamang po sa inyo, mga kapatid, na meron po tayong example sa Bible, sa Old Testament. Now, we're reading in the New Testament. Okay? So, in other words, anumang prinactice sa Old Testament ay prinactice sa New Testament. At nung prinactice sa New Testament, nagwo-work pa rin, mga kapatid. We are, or these people, listen, who practiced the principles in the New Testament are, they got the blessings from the Old Testament in the same way. The Old Testament people got it. Nawaan niyo, mga kapatid? Kung paano na-bless, mga kapatid, yung mga tao sa Old Testament, nung sila ay nagbibigay at ginaya sa New Testament ng mga taong ito, ay nakakuha sila ng the same blessing na tinanggap sa Old Testament. Mahirap ba yun? Alright, look at this. Look in verse number 38. Ano sabi? Give and what? It shall be given. Unto you, good what? Pressed down and shaken together
And what? Running over, umaapaw pa. Wow. Alam nyo, habang nagbabasa ako, sino nagsasalita rito? Ang Panginoong Jesucristo. Sinulat ni Luke. Dalawa to mga kapatid. Una, reliable ba ang pagsulat? Bakit kaya sinulat ni Luke? Now, study the possibilities, kapatid. Di ba? Ba't kaya sinulat nito? Si Luke ba ay selective or inspired? Bakit pinili niya lamang itong bahagi nito? Para lamang sabihin sa atin na tayo magbigay? Alam niyo, may mga taong ganyan na negative. Kaya lang yung minaano dyan, kasi gusto niya lang ako magbigay . Nakasulat . Ibig sabihin, lalaktawan natin ito? Para lamang hindi makarating sa iyo na huwag kang magbigay? No, it's right here. Sapagkat nandito ito, sinulat ni Luke, si Luke kaya ay meron kaya siyang magandang pananaw patungkol sa pera. Meron kaya siyang magandang pananaw patungkol sa pagbibigay. Alright, meron. At ito ang kanyang pananaw. Sinulat niya na ang ginamit niya sa pagsulat niya pa, ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi inulit kapatid ni Luke ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Nilagay ni Luke ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi kinote ni Luke yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, kundi inilagay ng Panginoong ni Luke ang sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Give and it shall be given. Okay? Sabi niya, running over pa, umaapaw pa, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Yeah, yan ang sabi ng Panginoong Kristo. But most of the time, based on my experience, kapatid, my giving is always overwhelmed by what God is giving me. Ito, ang binibigay ng Diyos sa akin ay mas malaki kaysa binibigay ko sa Kanya. Hindi ko malakihan. Though I'm trying. Hindi ko talaga malakihan. Hindi ko kayang ma-overpowered yung binibigay ng Diyos sa akin. You see, sabi ko sa iyo, though I am trying, gusto kong malakihan ang binibigay ng Diyos sa akin, pero hindi. Pag nagbigay kasi ako ng malaki, for example, binigyan ako ng Panginoon ngayon ng 10,000. Okay? Ang magkano hiningi sa akin ng Panginoon, ibabalik ko lang sa Kanya, 1,000 from 10,000. Pero lalakihan ko pa ho yun, mga kapatid. Pero maya-maya na naman, lalakihan din naman ng Panginoon. So hindi ko kayang lakihan yung binibigay ng Panginoon sa akin. I don't know about you, but this is realistic, kapatid. Huh? You see, and think about this. In the book of Malachi, chapter 3, what's the challenge? Bring ye all the what? Tithes. And the what? Offering. And then what did the Lord Jesus Christ said? If I will not what? Open muna bago i-pour out. Open the windows of heaven and what? Pour ye out. The what? The what? Come on. Pour ye out the blessings. Now, pour ye out the blessing, a blessing that there shall not be room enough to receive it. Now, let me ask you a question. You always have room for 10% and for the offering. But when God give it back to you, you have no room for this blessing. Am I preaching the Bible, kapatid? Very simple. Kaya hindi ko sinubukan ko ng maraming beses yan, kapatid. Hindi ko kaya. Hindi mo pwede sabihin, Panginoon, yabang mo bibigyan kita na mas malaki kaysa binibigay mo sa akin. Subukan mo. Pag binigyan mo ng Panginoon mas malaki, babalikan ka ng Panginoon mas malaki. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Because He owns the heaven and the earth and the fullness thereof.
He is the owner of what you are giving. Then how can you overwhelm Him, overpower Him? May malungkot pa rin. Kapatid, pag sinundan nyo lang yung prinsipyo na ito, pag sinundan nyo itong prinsipyo ito, I'm telling you, kaya lamang ho tayo takot kasi nag-worry nga tayo sa mga mawawala sa atin, pero hindi natin iniisip kung sino ang source anong binibigay natin. You cannot outgive God. Hindi mo rin siya malalampasan sa pagbibigay. Kaya sana po maunawaan po natin ito. Alright? Now, let's go. Another passages. Still have time, mga kapatid. Okay? From Luke chapter 6, kapatid, let's go to chapter 12. Para makita po natin. Chapter 12. Okay? Look at verse number 15. Kasi ito lamang ho ang dahilan kung bakit hindi po tayo makakapagbigay. So we are warned pagdating sa bagay na ito. Alright? Are you with me na? And He said unto them, take heed. And what? Beware of covetousness. Okay? Here's the thing, kapatid. Here's the thing. Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, nagbibigay ang Panginoon. Malaki ang binibigay ng Panginoon. Pero ang problema natin, sa wikang kalsada, kaswapangan, kasakiman, covetousness. You know what covetousness means? Kinukuha mo na yung hindi naman iyo. Kuha mo. Kuha niyo po, mga kapatid. Grabe yung kalungkutan ninyo, no? Isa lamang ho nakakita ko rito. Nare-realize nyo na kung ano ang problema natin. Number one problem is we do not fully trust God. Number two, we do not fully trust His Word. Number three, we never prove God. Number four, it's because we do not fully know Him. Pero ang solusyon diyan, kapatid, sana kahit papaano makita natin na ito yung ginagawa natin, ito yung dapat nating gawin. Ito ang dapat nating bigyan ng pansin sa buhay po natin. Look at this, okay? Now, ituloy natin yung verse. Kita niyo, mga kapatid. And He said unto them, take heed and beware of what? Covetousness. For, why is that? We should be careful. Okay? Mag-ingat. Okay? Bakit? For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ain't that sad? Huwag mong tatanggalin. Ang nakakalungkot, mga kapatid, yan ho ang iniisip natin, to abound, 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 abound. Gusto natin ng abundance of money, abundance of account, abundance sa GCash, abundance sa mga material na bagay. Pero sabi ng Biblia, maliwanag, ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa abundance ng iyong tinatangkilik. Anong ibig sabihin ng Panginoon? I-breakdown ko pa. Okay? Huwag mong sabihin na sapagkat nag-a-abound ka sa material na possession mo, ay may pag-asang mabuhay ka. That is exactly what the Bible says. Huwag mong sabihin na yung possession mo magbibigay sa iyo ng kalakasan. Because the truth of the matter, most of our possession, kapatid, at habang nag-a-abound ang ating possession, nag-a-abound din ang ating stress.
Somebody talk to me. Ah, man, I'm telling you. Kung hindi man kayo nakakaranas ng ganyan, may mga nakakausap ako na malaking pera, malaki. Alam mo sa, pag-pray mo, pastor, kasi yung kausap ko, kasi malaki yung pera namin, halos ayaw niyang bitawan, stress. Alam mo, pastor, yung nakautang sa akin, kasi sabi niya, babayaran niya lang, magkano? Nasa mga 500,000, stress. The more you stretch, the more stress. Whew. Tapusan na muna natin ito, mga kapatid. Tutuloy na lang natin ulit ito. Okay? Kaya makikita niyo, kapatid, somebody here can testify, di ba? Yeah? Di ba, mga kapatid? Come on, talk to me. Talk to me. Say amen if you believe what I'm saying right now. More money, and if you don't know how to handle it, it will give you more kulubot sa mukha. It will build your 11, and then you U-turn. Hey, pastor, bakit alam na alam mo yan? Dati man ho akong nasa parlor. No. Listen, it's really amazing, kapatid, how we desire for money that we cannot, big, huge amount of money that we cannot handle anymore. We always desire for more. Pero kapatid, I'm telling you, ilan sa ating ngayon, mga nakaupo ngayon, maliit pa lamang yung pera ninyo, pero grabe ng stress ninyo. And you desire for more? Kaya sana po, maunawaan po natin mabuti. Maliwanag o, nakita niyo yung passage sa mga kapatid? Ang buhay ng tao ay hindi consist. Hindi po binubuo, hindi po nakasalalay sa abundance, sa laki ng kung magkanong meron siya. Sapagkat ang buhay ng tao nakasalalay sa kamay ng Diyos. Last illustration in the Bible. You remember the young man, the rich young man in the Bible? Na nag-impok siya ng napakarami, napakasipag niya, ganyan, nag-impok siya, ang dami niya ng pera, mga kapatid. He abounds in everything. I'm talking about material blessings. Sabi niya, wow, I'm blessed. That's why this will I do. I will pull down my small barns and build greater. Mas malaki. Sabi niya, gigibayin ko maliit at gagawa ko na mas malaki. At pagkatapos ko, doon ko ilalagay yung mga ani ko at sasabihin ko sarili ko, magpahinga ka na, maupo, uminom, kumain, at magsaya. Ang ganda naman ng plano niya kasi meron na siya. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, ulol. Bakit? Ang buong akala nitong mayaman na ito na bata pa, yung mga hinahanap ninyo. Sabi niya, ang buong akala niya na yung kayamanan niya na magbibuild siya ng greater barns, mas malaking barn, mas malaking bodega, na doon niya ilalagay ang kayamanan niya. Akala niya, nandun na, yun ang pag-asa ng buhay niya. Akala niya, yun ang may hawak ng buhay niya. Nakalimutan niya na Diyos pala ang may hawak ng buhay niya. Don't you forget that, brethren, that God is the giver of life. He created us. He gave us, and the Bible is very clear, He breathed into His nostril the breath of life, and man became what? Living soul. Saan galing ang buhay natin? Sa Diyos. Sino ang nagsusustain ng buhay natin? Tayo? Kanin? No. Karne? No. Sino nagsusustain? Diyos.
Kasi kung ang pagkain, kapatid, ang nagsusustain ng buhay natin, bakit maraming kumakain, yung kinain niya pa ang naging dahilan ng kamatayan niya? O yung iba nga sa inyo rito, marami kayong mga tinatawag na maintenance. See? Kahit na may maintenance kayo, mga kapatid, marami akong nakita niyan, may high blood siya, kumain ng bawang, ayun, namatay, na punong-puno ang katawan ng bawang. Ang tawag po sa kanya, mga kapatid, kilaw. Alright? So maliwanag yung usapin natin, mga kapatid? Alright, tumayo po tayong lahat. Did you get something? Amen, amen. All right, tayo po yung panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming napag-aralan. At nawa po ang aming napag-aralan ay maging susi ito para matransform po ang aming concept, ang aming mind patungkol sa attitude mo namin towards money. Nawa po, O Diyos, makita po namin na above all, if we will just obey what you have said, if we will just obey your word, I believe you are responsible to our obedience, and we are responsible also for our disobedience. Kaya, O Diyos, naway bigyan niyo po kami ng magandang attitude towards money. Ang uunahin po namin at i-recognize po namin lagi kayo na source ng aming pera. Hindi po ang lakas namin, hindi po yung talents namin, hindi po yung talino namin, kundi yung kayo po na nagbibigay sa amin ng wisdom. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga susunod pa naming gawain ngayon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Remain standing, please, and we will sing songs, and we